Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, doon na nag-umpisang makaramdam ang kanilang pangkat ng kakaiba sa tahanang yon. Animoy sa bawat paglakad nila papasok sa looban ng bahay, ay merong nagkukubling isang nilalang na tila ba naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Maigi naman itong pinagmatyaga ng pangkat nila Eseng habang pasimpleng naghahanda ng kani-kanilang mga armas. Sa pagpapatuloy ng pagramdam nila sa paligid, bigla namang tiningnan ni Eseng si Ermitanyong Tasyo na punong-puno ng pagtataka. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan nilang lumabas pansamantala upang pag-usapan ang mga kaganapan. Hindi naman sila nagawang mapigilan ng lalaki sa kadahilanang nag-aalangan itong lumapit sa kanila. Hindi rin yun nagwiwika na para bang tuluyan ang nagbago ang buong pag-uugali nito. Lolo Tasyo, paano hong nabuhay pa ang yanggaw na yon sa katawan ng kanyang asawa? Kitang-kita ho namin noon kung papaano dinurog ni Manong Timo ang yanggaw sa katawan nito. Kaya nakakapagtaka naman ho, di ba? Kung papaano nagkaroon ng pangalawang pagkakataon ng demonyong pasukin silang dalawa. Nag-aalalang wika ni Eseng. Kung totoo ngang nadurog ninyo ang yanggaw sa katawan nito, nangangahulugan lamang yan na dalawa ang yanggaw sa kanyang katawan. Bibihira lamang ang lahi ng mga aswang na nagtataglay ng ganyang abilidad. Kung kaya't hindi ito pamilyar sa karamihang manggagamot. Bukod dito'y wala na akong iba pang nakikitang dahilan. Sagot naman ni Ermitanyong Tasyo. Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, ninais na lamang niyang manahimik habang patuloy na iniisip ang kanilang susunod na gagawin. Alam niyang wala ng pag-asa ang mag-asawang yon sa kadahilanang tuluyan ng kumapit sa kanilang mga sistema ang mga yanggaw na nanananahan sa kanila. Kung nanaisin nila itong muling durugin, maaaring ikamatay na ito ng kanilang pasyente dahil sa hindi na nito magagawang makayanan ang mahaba-habang gamutan. Alam din nila Eseng na hindi na rin papayag ang mga yon na magpagamot sa kanila sa kadahilanang patuloy na nilang kinupkop ang pagiging aswang. Huwag mo nang pag-isipan ang gagawin natin, Eseng. Halata naman, hindi ba? Kung ano ang sagot sa iyong mga katanungan. Lahat ng bagay sa mundong ito ay merong kasagutan. Subalit ang iilan sa mga kasagutang yan ay kamatayan at bukal sa loob na pagtanggap sa mga masalimuot na kaganapan. Ginawa mo na ang iyong parte, kaya na may hayaan mong gawin naman nila ang kanilang parte. Huwag mo nang hayaang madagdagan pa nila ang kanilang mga kasalanan sa Ama na maaaring magtulak sa kanilang mga kaluluwa sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Dagdag pa ni Ermitanyong Tasyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbigay naman niya ng kamay kay Eseng upang tulungan itong tumayo. Matapos nilang mag-usap, dahan-dahan na din silang bumalik sa tahanan ng mag-asawa. Sa pagpasok nila sa bahay na yon, bumungad sila Manong Timo sa sala na naghihintay sa kanila. Walang pag-uusap na naganap noon sa kadahilanang hindi nagagawang makausap ng mga ito ang lalaking kanilang tinulungan. Animoy ang lalaking humingi ng tulong sa kanila ay naging pipi at bingi. Dahil sa kahit ilang beses nila itong kausapin, tanging pagmasid lamang ang ginagawa nito sa paligid at nananatiling hindi umiimik. Medyo may kalayuan din ito sa kinaroroonan nila Manong Timo, kung kaya't napaka-imposible talagang sila ay magkausap. Eseng,
Kausapin mo nga yan. Napakawalang galang. Malapit na akong mapuno dyan. Bungad na wika ni Manong Timo. Ilang minuto pa ang lumipas. Napagpasyahan na nitong lapitan si Eseng upang kausapin. Manong, kumusta na ho ang asawa ninyo? Tanong ni Eseng. Ayos naman. Ba't pa kayo bumalik? Di ba nagpasabi na ako? Na huwag na kayong bumalik? Ayaw ko na kayong makita. Sagot naman ito na tila ba palaging nagmamadali sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Di ho ba? Nangako kaming babalik sa 3 araw. Nakalimutan nyo na ho ba? Magtiwala kayo, Manong. Matutulungan pa namin kayo. Hindi pa huli ang lahat. Sagot naman ni Eseng. Nang marinig ito ng lalaki, umangi lang naman ito habang dahan-dahang inilalayo ang kanyang paningin sa kinaroroonan ni Eseng. Nang marinig naman ni Eseng ang pag-angil nito, ay biglang uminit ang kanyang ulo dahil parabang naninindak ang nilalang na yon. Walang sabi-sabi, agad na niyang hinawakan ang leeg ng nilalang habang dahan-dahang nag-uusal ng mga pamako. Sa bawat pagbigkas ni Eseng sa mga kataga ng kanyang orasyon, ay siya rin namang pagsisigaw ng lalaki hanggang sa dumating ang punto na lumabas na ang kanyang asawa sa silid nito. Kagaya ng lalaking yon, nakatitig din ito sa malayo habang nagsasabi ng, "Umalis na kayo bago pa kayo makagawa dito ng malaking gulo. Namumuhay kami rito ng mapayapa. Kaya naman, huwag ninyong sirain ang aming katahimikan." Kami pa ngayon ang naninira ng kapayapaan. Tinutulungan lang namin kayo. Ito ang tatandaan ninyo. Kapag hindi pa kayo lumayas mamayang gabi, papatayin namin kayo ng asawa mo. At kapag nalaman naming meron kayong nabiktima, sa loob ng 3 araw na hinayaan namin kayo, walang awa namin kayong iuhulog sa impyerno, kagaya ng pagpatay namin sa ibang lahi ninyo. Pasigaw na sagot naman ni Eseng. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan naman niyang pagbitaw sa lalaki upang ito ay pakawalan. Matapos masilayan nila Manong Timo ang ginawa ni Eseng, nananatili naman itong tahimik habang pinagmamasdan ang mga kaganapan sa paligid. Hindi na nagsalita pa sila Manong Timo dahil sa alam nilang sapat na ang sinabing kataga ni Eseng upang lumayas ang mga demonyo at masindak ang mga ito. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, muli na namang nag-umpisa ang kanilang pangkat sa paghahanap ng mga aswang. Una nilang pinuntahan ay ang bahay ng mag-asawa upang masiguro nilang ang mga ito ay lumayas na. Subalit pagsilip ni Manong Timo sa siwang ng dingding nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang dahan-dahang naliligo sa langis ang mag-asawa habang pabulong na nagbibigkas ng kanilang engkantasyon. Alam nilang yon ang hakbang ng mga aswang sa pagpapalit nito ng kanilang mga anyo, kung kaya't ninais nilang paghandaan ang paglabas ng mga ito sa kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagsialulungan ang mga aso sa paligid na siyang naging hudyat para sa pangkat nila Eseng ang nalalapit na paglabas ng kanilang mga kalaban. Matapos ng ilang segundo nilang paghihintay, bigla namang nakarinig sila ng pagtakbuhan ng mga tao sa likod ng tahanang yon na siyang agad din naman nilang sinundan ng tingin. Pagsilay nila Ermetanyong Tasyo, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang 2 nilalang na naglalakad ng nakatuwad.
Walang saplot ang mga ito at meron itong mahabang mga braso. Kulay kayumanggi din ang balat nito at animoy burado ang kanilang mga kasarian. Habang patuloy nila itong pinagmamasdan, dahan-dahan namang binunot nila Eseng ang kanilang mga sundang. Nang akmang lalayo na ang mga nilalang na yon, mabilisan naman nila itong sinugod ng walang pagdadalawang isip. Nang masipat sila nito, agad din naman itong kumaripas ng takbo hanggang sa hindi naglaon ay tuluyan na itong nawala sa kanilang mga paningin. Dahil sa ayaw nila Eseng na magkaroon pa ng ibang biktima ang mag-asawa, ninais nila itong sundan sa lugar na kanilang tinungo. Dahan-dahan nilang pinasok ang isang maliit na sapang maraming bakawan upang hanapin ang dalawang aswang. Habang naglalakad sila sa paligid, panay naman ang paghuni ng mga ibon na sinasabayan ng paghalakhak ng dalawang nilalang. Alam nila Eseng na pinaglalaruan sila nito kung kaya't ninais nilang makipagsabayan sa larong ginagawa ng kanilang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla nilang nasipat ang isa sa mga aswang na kumakain ng putik malapit sa sapa. Nakatitig yun sa kanila habang nakangisi ng halos abot na sa tenga. Nang masilayan ito nila Manong Timo, ninais nilang lapitan ito ng dahan-dahan upang magawa nila itong palibutan. Halos pahirapan noon ang paglapit nila Manong Timo sa aswang sa kadahilan ng masyadong malalim ang putik na naroon sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nakarinig sila ng hagikgikan sa paligid na para bang maliban sa dalawa ay meron pa itong ibang kasama. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang magsilitawan ang apat pang nilalang sa kinaroroonan ng nakatayong aswang sa sapa. Matapos itong masilayan nila Manong Timo, ninais nila itong pagmasdan upang mapaghandaan ang mga susunod na kaganapan. Sa tingin ninyo, hindi kami lalaban sa inyo? Nagkakamali kayo, mga manggagamot! Wika ng isang aswang. Alam nila Eseng na ang lalaki ang nagsasalita noon dahil sa meron itong pagkakahawig sa boses nito noong mga sandaling ito ay isang ordinaryong tao. Matapos marinig nila Eseng ang sinabi ng mga aswang, ninais na lamang nilang ngumiti habang patuloy itong pinagmamasdan. Hinayaan na lamang nila itong sabihin ang kanilang mga nais, gawa ng alam naman nila Eseng na wala itong kabuluhan. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilisan din itong sumugod sa kanilang kinaroroonan upang sila ay kitila ng buhay. Agad naman nilang binunot ang kanilang mga sundang para paghandaan ang nalalapit na labanan. Sa paglapit ng isang aswang sa harapan ni Julio, mabilisan din naman niya itong tinaga sa ulo na siyang naging sanhi ng kamatayan nito. Sa sobrang talim kasi ng sundang na kanilang dala noon, ay halos wala na itong bagay na hindi kayang putulin. Kasabay ng pagbagsak ng katawan nito sa lupa, ay siya namang paglabas ni Juben sa katawan ni Eseng at walang habas na pinagpapapatay ang mga aswang. Sa paglapag ni Juben sa lupa, ay ang pagbagsakan naman ng mga gutay-gutay na katawan ng mga aswang. Bago pa man ito maibalik ang kanyang espada sa kanyang taguban, ay mabilisan naman itong naglaho. Matapos ang mga pangyayari, ninais na lamang nila Manong Timo na hayaan ang mga bangkay nito sa mga intiwar na gumagala sa paligid. Eseng! Lumalakas na si Juben dahil sa tulong ng aking mutya at ng hiyas ng ipo-ipo. Pangalagaan mo kami ng mabuti
para na may maabot mo ang antas na iyong hinahangad upang magawa mong mapantayan ang kakayahan ni Kanyas. Magsumikap ka, Eseng, dahil alam kong ikaw ay dakila sa larangang ito. Wika ng hari ng mga duwende. Maraming salamat. Hayaan mo, paghihigihan ko pa ang lahat ng aking ginagawa. Sagot naman ni Eseng. Matapos nilang mag-usap, dahan-dahan namang umusad ang kanilang pangkat patungo sa karatig sityo ng kanilang lugar. Ninais nilang bisitahin ang lugar na yon sa kadahilan ng alam nilang may iilang pang aswang karatig sityo na patagong naninirahan. Marami din kasi sila noong nasasagap na balita sa mga engkantong kanilang kasangga na merong namumuhay na pamilya ng mga aswang sa lugar na yon. May isa din itong gabunan sa kanila kung kaya't hindi ito basta-bastang natitinag sa mga albularyong nagnanais ng kanilang pagkawasak. Nang marating nila ang karatig sityo, doon bumungad sa kanila ang napakadilim na daan sa lugar na yon. Tanging liwanag lamang ng buwan ang kanilang inaasahan, kaya na may limitado lamang ang paligid na kanilang nasisilayan. Kahit saan sila noon lumingon, wala ni isang sulo ang nakasindi at tanging mga maliliit lamang na mga sulo ang nagbibigay liwanag sa bawat tahanan nilang nadaraanan. Sa pagdaan nila Eseng sa mga bahay, ay meron pa namang mangilan-ngilang gising na taga roon. Kung hindi gumagawa ng kakaninang mga ito, ay naghahasa ito ng kanilang mga talibong at sundang na siyang pangunahing ginagamit sa pagpuputol ng mga puno at sa mga gawaing bukid. Hindi naman ito gaanong pinapansin nila Eseng dahil sa hindi naman yon ang kanilang pakay sa sityo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla silang natigilan nang makasilay sila ng 2 kubo na walang nakasinding gasera. Hindi na sana nila yon papansinin, subalit biglang nakuha ng mga ito ang kanilang mga atensyon nang malanghap nila sa hangin ang isang napakabahong amoy na nanggagaling sa lugar na yon. Habang dahan-dahan nila itong nilalapitan, panay naman ang pagsipat nila sa mga kawang nagsisilakihan sa likod ng 2 kubo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakarinig sila Eseng ng isang napakalalim na pag-angil na nanggagaling sa isang punong malapit sa kanilang pinagkukublian. Pagsilay nila sa punong yun, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang isang asong singlaki ng kalabaw na nakatali sa katawan ng puno. Panay pa ang pagwawala nito sa kanyang pinagtatalian na para bang nais nitong sunggaban ng buong lakas ang pangkat nila Eseng. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ng nilalang na yon, bigla namang bumukas ang pintuan ng isang kubo na siya ring mabilisang paglabas ng isang nilalang. Agad nitong pinakawala ng sigbing kanilang alaga na siyang mabilisang sumunggab sa kinaroroonan nila Manong Timo. Mamatay kayo! Sigaw ng nilalang habang patuloy nitong pinagmamasdan ang paglapa ng kanilang alagang sigbin kay Manong Timo. Ang buong akala ng aswang na yon ay tuluyan na niyang nagapi si Manong Timo. Subalit, segundo lamang ang dumaan nang biglang tumigil ang sigbin habang dahan-dahan itong humahandusay sa lupa. Nang masipat ito ng aswang, agad naman itong tinawag ang kanyang mga kasama upang makatuwang sa nalalapit na labanan. Sino yung tumawa kanina? Akala nyo ba magagapi ako ng demonyong alaga ninyo? Masyado nyo naman yatang minamaliit ang mga taglay naming aral. Hayaan ninyo, dahil ngayong gabi, makikilala ninyo kung sino kami.
Wika ni Manong Timo. Kasabay ng pagwika nito ay ang walang pag-aatubili nitong sumugod sa kinaroroonan ng mga nilalang. Sinamahan na din ito nila Julio upang kahit papaano'y meron itong makatuwang sa labanan. Maging sila Esing noon ay nakisali na rin para mas madali nila itong malipol. Sa paglapit ng mga aswang sa kanilang pangkat, mabilisan din naman nila itong hinataw ng kanilang mga sundang upang salagin ang matatalas nitong mga kuko. Dahil sa alam ni Esing na kayang-kaya na nila ang kanilang kalaban, napagpasyahan niyang wag na munang tawagin ang tagapagbantay ng mutya ng Nara upang magawa niyang masukat ang kanyang tunay na lakas. Habang patuloy niyang inuundaya ng taga ang isa sa mga ito, ay panay naman ang kanyang ginagawang pagpapalipad hangin upang tigalpuhin ang mga aswang na nasa paligid. Ginagawa niya ang bagay na yon para mas madali nilang mapabagsak ang mga aswang na lipad na nagnanais na mandagit ng isa sa kanila. Tanging si Ermitanyong Tasyo lamang kasi noon ang meron sandatang makakapuksa sa mga aswang na lipad, kung kaya't inaasahan na nila Esing na magiging mahirap ang laban na yon para sa kanilang guro. Huwag kang mag-alala, Eseng. Hindi ako kasing hina ng inaakala mo. Tandaan mo, hindi ako magiging karapat-dapat na guro ninyo kung mas mahina pa ako sa inyo. Wika ni Ermitanyong Tasyo. Nang marinig ito nila Esing, ay halos hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Sa kadahilanang nagawa nitong mabasa ang kanyang mga iniisip. Alam niyang kahit anong pagtanggi ang gawin niya noon, hindi niya matatakasan ang katotohanan sa likod ng mga katagang binitawan ni Ermitanyong Tasyo. Matapos nitong magsalita, bigla naman itong inilabas ang isang singsing na merong kulay berdeng batong nakabaon sa gitna. Kwadrado ang hugis ng singsing na yon na merong mga maliliit na ugat na nagsisilbing haligi ng mga nagbibitak-bitak nitong parte. Habang dahan-dahan itong isinusuot ni Ermitanyong Tasyo, panay naman ang pagbanggit nito ng mga engkantasyon na hindi pamilyar kay Esing o maging sa kanyang mga kapatid. Matapos nitong makabanggit ng ilang talatang nasusulat sa kanyang libreta, bigla namang nagsilabasan ang mga kulay berdeng kaluluwa sa singsing nitong tangan-tangan. Paglalarawan ni Esing sa mga kaluluwang yon, meron itong mga baluting kasuotan at halos ang lahat ng mga ito ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng sandata na gawa rin sa espiritu. May mga daladala rin itong kalasag at napakarami nitong mga ukit na mga simbolo sa kani-kanilang mga katawan. Pagmasdan nyo, Eseng, ang mga ninuno nating minsang nagtaglay ng agimat na ito. Ang nakikita ninyo ngayon ay ang isa sa pinakamalakas kong abilidad na kayang pumuksa ng kahit na anong uri ng demonyo, depende sa antas at kapangyarihan nito. Wika ni Ermitanyong Tasyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-utos niya sa mga kaluluwang yon na sugurin ang mga aswang na nagsisiliparan sa buong paligid. Nang masipat naman ito ng iilang aswang na lakat, ay ninais nitong magsipulasan, subalit huli na para sa kanila na gawin pa ang bagay na yon. Habang pinagmamasdan nila Eseng ang pakikipaglaban ng mga espirito sa aswang, ay halos hindi nila maiwasang mamangha dahil sa kanilang mga nakikita. Sa bawat pagtama kasi ng mga sandata nito sa katawan ng mga aswang, ay nagagawa nilang masugatan ang mismong kaluluwa ng mga ito, na siyang labis na ikinakatakot ng mga aswang. Mas nakakatakot ngayon ang di hamak sa pisikal na sugat
sa kadahilanang kapag nagawa nitong mawasak ang kanilang buong kaluluwa, kailanman ay hindi na sila muling mabubuhay. Ayon kay Ermitanyong Tasyo, na sa lahat ng kaparusahang maaaring ipataw ng Panginoon, yon ang pinakanakakatakot sa lahat. Isipin mo, naglalakbay pa ang iyong wisyo sa kawalan, subalit wala na itong katawan. Kahit anong pagsusumikap mong bumalik sa langit man o impyerno, hindi mo na ito magagawa dahil sa wasak na ang iyong kaluluwa. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Essing, doon na nila dahan-dahang nakikita ang pangingibabaw ng mga kaluluwa sa kanilang mga kalaban. Nang akmang malilipol na ng mga ito, ay may mga iilan namang mga aswang ang dahang-dahang nagsisilabasan sa mga kubo. Halos hindi noon mapigilang magulat nila Essing, gawa ng napakaliit lamang ng kubong yon, subalit sobra sa 10 katao ang naninirahan dito. Dahil sa hindi pa nila nasisilayan ang gabunang namumuno sa lahi ng mga aswang, ninais nilang maging alerto sa paligid. Hinayaan na lamang nila noon ang kanilang guro na gawin ng pakikipaglaban sa mga aswang upang bantayan ito sa mga ataking hindi nila inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagsiangil ang lahat ng kanilang mga kalaban na parabang nagtatawag yon ng katulong. Sa pagrinig nito ng mga espiritong tinawag ni Ermitanyong Tasyo, ay ang dahan-dahan naman itong paglingon sa isang kubo, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Alam ni Ermitanyong Tasyo na naroon ang kanilang pinakamabagsik na kalaban dahil sa nagawa nitong mapukaw ang atensyon ng mga espiritong kanyang tinawag. Habang patuloy niyang pinagmamasda ng buong paligid, paisa-isa namang nagsiatrasan ang mga aswang sa lugar na kanilang kinaroroonan. Paglapit ng mga ito sa isang nakahiwalay na kubo, nagsiluhuran ang mga ito habang patuloy na tinatawag ang kanilang pinuno. Segundo lamang noon ang naging pagitan nang tuluyang bumukas ang pinto at bumungad sa mga mata ni Ermitanyong Tasyo ang isang babaeng gabunan. Okay, sunod kagad natin yung 21, tapos compilation tayo. Grabe, napakaganda na nitong Essing. Isipin nyo naman, babaeng gabunan, gano'n kaya kalakas, no? Pahintay na lang ako, Salamat.